Bira. Gi. Tingnan niyo po ang aming arador, mga ka-idol. Batang bata pa, nag-araro na po ito. Yun, yun o, si Boy Tapang yun. Yun o, tibay mag-arado, Boy Tapang. Tingnan niyo po guys, aming arador na bata. Yan o, yan. Yan na po ang aming kalabaw nga maba ito. Oh. Ano niyo po may kalabaw nga masipag. Yan. 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 Masipag nga kalabaw na pag-araro ng bukid. Aming gulayan mga kaidol. Yun na nagmatalino rin sa pag-araro. Boy Tapang nga bata. Ano niyo po si Boy Tapang. Ayan. Yan, nag-araro na si Boy Tapang. Yan. Gi. Para matuto ka mag-araro sa bukid. Mag-araro sa ating gulayan. Tingnan niyo po. Halos hindi pa niya kayanin ang araro pag buhat. Hindi po mga kaidol. Ang hirap mag-araro ng ating gulayan. O hila ka pa. Ito. Yung kalabaw natin ay isang kalabawang masipag talaga mga kaidol. Yun ang pag-araro ng ating sakahan mga kaidol. Ang hirap po mga kaidol. Yun ang kalabaw ko nga mabait. Turo. 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 Yun mga kaidol. Gila ng aming araro sa ilalim ng gulayan na to. Ay pitiki bira. Yan. Tingnan niya pong araro. Yun o. Yun. Yun mga kaidol. Yun. Ganun talaga kahirap ang ating pagtrabaho sa sakahan mga kaidol. Yun o. Yun o. Hirap o. Nakayuko-yuko na siya sa pag-araro. Siguro hindi nakapadulot ng daro niya. Yan o. Yan si Boy Tapang. Araro. Araro si Boy Tapang mga kaidol. Yan. Yan kaidol o. Kalabaw namin o. Pagsipag ng turo. Yun na pag-araro namin ay. Yan. Diyos sus. Di kaya. Sus para hindi kaya. Higibra. Padritso. Ano mo nakikpadulot naman paglapaga pareho la ang tipak tanan ang pagdulot ng araro mga kaidol. Gi 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 aw dito enta watlik dito luyo ito watlik luyo. Yun, pabalik na ang araro ng ating kalabaw. Balik na po. Yan. Ayan. Ganyan ang pag-araro mga kaidol. Kahit batang bata pa yung arador natin. Oh. Ilang taon pa yun. 12 years old pa yun. Mag 11 to 12 years old pa yun. Batang bata pa pero nagpa-practice na po kung paano mag-araro ng ating kabukiran o ating sakahan mga kaidol. So mga kaidol, yung mga bata natin wag nating pabayaan na maglakwat lang sa barkada or sa ating paligiran sa ating mga baryo kasi walang magawa yung kag lumaki yan mga kaidol. Mahirap na yan sa utusan pag susuway na yan sa kanya sa inyong mga
sa inyong mga payo mga ka-idol. So kailangan kapag maliit pa, i-practice nyo po sa mga trabaho or saan kayo nagtatrabaho. Isasama niya po sa ating sakahan or nano kung saan kayo nagtatrabaho mga ka-idol. So ganyan talaga ang pagdisiplina ng mga bata or pag-practice sa ating paararuhan. So itong bata na to, kapag walang pasok, nasama ko to sa aming sakahan para maiwasan yung pagbarkada sa baryo namin mga ka-idol. Kasi kapag masanay ang mga bata sa ating mga barkada ay hindi talaga natin mapakinabangan pag wala silang klase mga ka-idol. So ganito ang nangyari. Pinapractice ko po siya sa pag araro ng aming sakahan. Pitik pitik, kita ko ang kaon, pitik. Ay pagkaon na kayo. Ayun, tingnan nyo po. Medyo alam niya po mag-araro. Kasi pinapractice ko to para kapag walang klase, pag summer o bakasyon, pwede po tayo mag-araro dito sa sakahan natin mga ka-idol. So yung bata na yan, pinapractice ko po yun. Kaya na niya po mag-araro sa bundok or sa sakahan nating kapatagan mga ka-idol. So ang ating kapatagan ay kailangan ngayong Kwaresma ay i-cultivate natin ang lupa para pagdating ng ating taniman or tag-ulan, ready to plantation ng mga ka-idol. Hindi naman tayo masyadong mahirapan pag tayo ay nag-prepare sa ating sakahan. Pag tag-ulan na ay mayroon na po tayong tataniman o ready to plant ng ating soil. Pag tag-init mga ka-idol ay tayo ay magko-cultivate tulad ng pag-araro mga ka-idol. Yun po. Ayan. So salamat po mga ka-idol. Salamat. Diri kay labog. Daro po. Thank you. Thank you very much mga ka-idol. Dito lang po tayo. Salamat po sa mga nanonood dyan. Sa pagpapanood. Salamat and God bless you. Thank you. Yun po.